Pag-aani ng patatas na hindi naghuhukay, paano mo nga naman mailalabas sa mga ito na hindi naghuhukay? Madalas akong tanungin yan. Makikita nyo, hinihila lang namin sila. Kaya nandito sina Adam at Adam na tumutulong at unang ginagawa ay pinuputol nila ang mga tuktok. Mas okay na napupunta sa bulsa ko at kaya ko rin gawin yun. Ito ang Jazzy na patatas, isang second early variety na bagong tanim. Mas mababa sa 3 buwan ang nakalipas, mga 2.5 buwan lang. Yun lang ang inabot nilang panahon para lumaki. Kaya ito ang unang tanim, second early na uri. Kaya may tanong din, bukod sa pag-aani ng mga patatas, anong ilalagay natin pagkatapos? Ngayon, magtatanim tayo ng leek. May mga leek plants na akong itinanim noong unang bahagi ng Abril sa mga module tray at nilipat sa paso sa katapusan ng Mayo. Handa na silang itanim at makikita mo nang lumilitaw ang mga patatas habang pinuputol natin ang mga tuktok. Ang pagputol ng mga tuktok ay hindi naman kinakailangan sa puntong ito, pero ginagawa ko ito para na rin sa video. Nakakatulong din ito para makita na may 8 halaman sa 2 metrong taniman. 6.5 talampakan, ang haba at 4 na talampakan ang lapad ng taniman, kaya may 2 hanay ng patatas. Napansin ko na maganda ang ani sa ganitong espasyo. Huwag masyadong dikit-dikit ang mga halaman. Kapag nilapit mo pa, mas marami kang patatas, pero marami ring maliliit. Dahil waxy salad potato ang Jazzy. Maraming paraan gawin ito, pero gusto ko lang kunin lahat na. Sabay-sabay mong hilahin ang mga tangkay at lalabas na silang lahat. Kadalasan may maliliit pa sa ibabaw at ito ay medyo mas malaki kaysa karaniwang salad na patatas. Pero napansin namin habang kinakain ng mga ito na ang lasa ay napakasarap at talagang masarap silang igisa. O minsan, pinapakuluan ko muna ng kaunti tapos inihuhurno ko at marami kang pagpipilian. Pero ang isa pang maganda dito at talagang kakaiba, nandito pa rin tayo sa unang linggo ng Hulyo. At ang mga patatas na ito ay pwedeng itago. Kaya mananatiling mainit ang panahon ngayon at ayos lang yon dahil sa yugtong ito, hindi pa sumusubok magisbong ang mga halaman. Nagsisimula lang silang magisbong kapag naging malamig na karaniwang nangyayari dito tuwing Nobyembre kapag bumababa na sa 5 degrees sentigrado ang temperatura. Mga 40 Fahrenheit. At iyon ang nagpapasimula ng proseso ng pag-iwasibong. Pagkatapos, ilalabas namin sila mula sa bag, siguro bandang Pasko. Aalisin ang mga iwasibong at uulitin yun muli sa unang bahagi ng Pebrero. Nakakatulong yon para mapanatili silang sariwa at pwede lang silang itago sa isang paper bag, sa garden shed. Alam mo na, sa karaniwang temperatura hanggat hindi nagiyelo. Iyon lang naman ang dapat iwasan para hindi masira. Isa pang maganda sa pag-iimbak sa kanila ay hindi pagganap na tuyo ang balat nila. Medyo buo na talaga. Pakiramdam ko ay medyo matigas ang balat pero pwede mo silang iwan sa araw ng 1 o 2 araw. At makakatulong yon para maging mas matibay sila, umbaga, para mas maganda ang pag-iimbak sa kanila. Kahit tuyong taon, may kaunting pinsala pa rin mula sa mga slag at ganito ang itsura ng kanilang pinsala. Kung isaw 2 patatas lang ang ganito, hindi ito malaking problema. Kung naging basa, baka mas marami pa yan. Hindi naman ako masyadong nag-aalala. At saka, isa pa ay ang pagiging berde ng mga patatas. Kapag na-expose sa liwanag ang mga patatas, yan ang karaniwang nangyayari. Ang berde ay may solanin na kapag nasobrahan ka ng kain ito, hindi ito maganda para sa iyo. Hindi ka naman mamamatay kung kaunti lang ang makain mo. Pero, sa berdeng patatas, pwede mo lang hatiin at trainin ang hindi berdeng parte. Kaya itong mga ito ay maliliit. Kaya, oo, pwede na silang ilagay sa compost. Walang problema kung ilalagay mo lahat ng ito sa compost, by the way. May mga sabi-sabi na hindi mo pwede, pero pwede mo talagang gawin. Kaya lahat ng hindi natin kakainin o itatabi para kainin sa ibang araw ay ilalagay natin sa compost heap. At ikaw ang bahala kung hanggang gaano kaliit ang kukunin mo. Mga salad potato ito, kaya siguradong masarap ang mga yan.
Yung gantong kaliliit, di ko napapansinin. Kahit yung ganyan, pero kailangan mo pa rin tanggalin. Kasi kung iiwan mo yan, nakakagulat kahit isa lang na ganyang kaliit, tutubo pa rin bilang munting halamang patatas. Hindi naman malaking problema pero nakakainis lang kasi dagdag sa bubunutin mo sa hinaharap kumbaga. Kaya tanggalin mo na lahat ng yan, tapos ang pagkahalukay. Para mahanap sila lahat, ito ang karaniwang problema sa patatas. Sinasabi ng mga tao, paano mo nagagawang mahanap silang lahat at hindi na tumubo ulit? Kadalasan, nagagawa namin ito at bahagi ng dahilan ay dahil hindi pa namin nahukay ang lupa, matibay pa rin ito. Makikita mo na karamihan sa mga patatas ay malapit na sa ibabaw. Pero may mga ganito na nakahanap ng bitak at nakalusot pababa. Kaya kailangan mang mag-ingat kapag gumagamit ng trowel. Pero ayan, nakuha mo na. At konting kayod lang. Ito, may palatanta. Mga itlog, maslag. Ipinapakita lang nito na nagtatago sila at kapag nagbago ang panahon, mapipisa ang mga ito. Ilalagay ko sila sa compost heap. Sakto namang nagtatanim kami ng leek at hindi naman sila gaano inaatake ng mga slug. Lagi namang may mga slug talaga. Hindi sila halata kapag tuyo ang panahon dahil di sila makakilos. Kaya parang nag-hibernate lang sila pero hindi naman sila tuluyang nawawala. Nakakalungkot man at babalik din sila para gawin ang trabaho nila na linisin ang mga kalat. Kaya ngayon, meron tayong ibabaw ng lupa na sagana sa compost dahil tinambakan natin ang mga patatas ng kaunting mushroom compost at green waste compost sa ibabaw ng dumi ng hayop. Karamihan sa bahagi ito ng taniman ay napakain na ng dumi ng hayop sa loob ng mga taon. Ang lupa ay napakain ng dumi ng kabayo o compost mula sa compost toilet 2 taon na ang nakalipas. Pareho lang ang kwento pagdating sa mga hayop. At bago pa namin ani ng mga patatas, nag-ani muna kami ng mga parsnip. Inani ang huling parsnip noong Abril. Pwede mong sabihin, ang taniman, di man ganap na hinukay, ay mas maluwag kaysa dati kong binagawa. Pero puro parsnip, ito mula umpisa hanggang dulo. At ito ay isang pagsubok na may 3 bahagi. Kaya ang ginagawa ko dito ay dumi ng hayop, tapos yun ay mushroom compost and green waste compost. Pareho itong hindi hinuhukay. Sa huli, binungkal namin ang garden fork, ang lupa para lumuwag at si Adam ang gumawa nito noong Abril. Kaya alam mo, may pagkakaiba ba talaga yon? At kung meron, ano ang pagkakaibang yon? Makikita natin, anihin natin, ang 3 taniman na may parehong dami, 8 halamang patatas bawat isa sa parehong oras. Lahat ay halos pareho, maliban sa compost ng hayop, decompost ng hayop, at pagluluwag ng lupa gamit ang fork. Makikita natin ang pagkukumpara nila. Ngayon, tatapakan ko lang ito pababa at pagkatapos ay didiligan at pagkatapos ay maaari na nating itanim ang mga leek. Kaya yan ay 11 kilo ng patatas. Halos 1.5 kilo lang ang halaman na yon. 3.5 libra ng patatas bawat halaman. Sa loob na halos 3 buwan, may oras pa para sa susunod na ani at maiimbak na pagkain. Para sa akin, kamangha-mangha talaga ang patatas dahil nangangailangan ito ng maraming compost. Hindi lang para sa patatas ang compost na yan, maganda rin ito sa pagpapalaki ng leek. Yung mga leek hindi ko pa tatakpan. Meron kaming allium leaf miner dito pero hindi pa naman ito nagsisimulang lumipad ulit o maging aktibo hanggang ang taglagas. Kaya pwede pa silang hindi takpan ng ilang sandali. Lalagyan natin ng takip sa unang bahagi ng Setyembre. At kung nagtataka ka kung bakit dinadagdagan pa namin ng tubig kahit mukhang basa na, kasi matagal bago tuluyang sumipsip at bumaba ang tubig. At gusto kong siguraduhin medyo basa ito bago natin itanim ang mga leek. Mas madali ang pagbidilig kapag alam mo kung saan magsisimula at may mamasa-masang lupa. Sunod na gagawin ay pagplano ng pagtatanim ng leek. Malalaman natin gaano talaga kabasa ang lupa kapag nagtanim na tayo ng leek.
Tuyo pala. Oo. Ay, grabe. Sige, siguro dahil nasa kanto ito. Pero tingnan mo dito. Pagkatapos ng sobrang tuyong tagsibol, tingnan mo yung alikabok. At dahil compost ito, kaya ko pa ring hukayin. Pero, kung purong lupa lang ito, mahihirapan talaga akong gumawa ng butas. Alam ko kasi, nagtanim ako ng mga bulaklak kahapon mula sa 1 litrong paso. At mas malaki ang butas na kailangan at halos walang compost sa lupa. Hindi naging madali ipasok ang mga bulaklak. Kaya ano? Ibig sabihin, sa tingin ko, hayaan na lang hindi punuin para may maayos na hukay sa paligid nila. Ang tubig ay madaling pumasok sa mga butas ng taniman, kakailanganin pa na mas marami. Pero ang pwede nating gawin kapag nailagay na ang mga leek ay direktang diligan ang bawat halamang leek sa simula. Sa yugtong ito ay posible pa yon at gaano kalalim dapat itanim ang mga leek. Itong isa ay mas malalim ang pagkakatanim. Nagawa kong mas malalim, mas maganda para sa leek kasi mas mapuputi ang shank o tangkay. Palaging patatagin ang lupa at huwag mo ring masyadong palalimin kasi kapag sobrang lalim ng tanim, una, mahirap na itong bunutin. At napapansin ko na humahaba lang ang tangkay. Pero hindi naman ito magiging maputi, kundi magiging mapusyaw na berde pa rin. Pero matamis pa rin ito. At ang variety na ito ay Jolant na 1 second early. Kaya maganda ang Jolant para sa ani sa taglagas, mabubuhay din ito kahit sa banayad na taglamig. Pero isa sa mga dahilan kung bakit talaga ako nahilig dito ay dahil sa leaf miner. Kasi kung magkakaroon ng pinsala sa mga leek, kadalasan lumalabas ang mga ito mula kalagitnaan ng Oktubre pataas. Kung malaki na ang dahon mo, malaki na rin ang aanihin mo bago pa man makapaminsala ng husto ang peste. Kaya. Hugutin ko lang ang isang tipak ng lupa na ito para ipakita sa inyo. Kasi madalas akong tanungin tungkol dito. Sinasabi nila, ay siksik ang lupa ko, anong gagawin ko? Makikita niyo kung gaano ito katigas. Pero hindi ibig sabihin na siksik na ito. Kasi kahit matitigas ang mga tipak na ito, kaya ko pa ring durugin gamit ang mga daliri ko. At kapag ginawa mo yon, makikita mo ang maliliit na butas sa loob at senyales yun na. Ang lupa ay talagang medyo maluwag. Ang maliliit na ugat, pati na rin ang mga ugat ng patatas. Kaya ang mga ugat ng patatas ay pumasok sa ilan sa mga matitigas na bahagi ng lupa na siya namang inaasahan ko. Alam mo yon, normal lang talaga yon para sa ganitong klase ng lupa. Kaya huwag kang mag-alala kung ang lupa mo ay parang matigas. Pinagawa lang natin ang ganitong trabaho. Karaniwan, di ko napapansin. Kasi alam naman natin yon, ang ganda nito. Hinahayaan mo lang ang lupa. Pero paminsan-minsan, mas tungkol ito sa pagdidilig talaga. Kung hindi ka sigurado kung gaano ka basa. Pagkatapos magdilig, kumuha ka ng maliit na butas sa lupa at tingnan. Madalas akong nagugulat kung gaano ito katuyo. Pwede magmukhang basa pagkatapos diligan. Pero sa ibabaw lang yon at pag mas malalim, tuyo pa rin. Hindi naman kailangan basang-basa. Sa ilalim, pero kung may sapat kang tubig, ayos na yon. At ito pa, may isa pang maliit na patatas. Oh, ayan na. Ayan mo, papatuloy na tayo ngayon. Pagdating sa tubig, magdidilig tayo ng kaunting tubig sa mga halamang ito. Bawat. Siguro, kada 2 o 3 araw, mainit at maaraw ang susunod na linggo. Pagkatapos, bawasan ang pagdidilig, siguro bawat 5 araw, pero dagdagan ng kaunti. Ngayon, tutok lang ang tubig sa butas ng tanim. Pero matapos ang 2 linggo, pwede nang diligan ang buong taniman. Kung maayos lahat, Gilant, pwede na tayong mag-ani sa Oktubre, 3 buwan mula ngayon. Pwede itong lumaki ng husto. At sulit na sulit ang espasyong 1.2 metro por 2 metro na 2.4 na metro kwadrado na nakapabigay na ng 11 kilo ng patatas. At may paparating pang mga leek.
Ang aning ito ay mula sa buong haba na 6.5 metro at ang lapad ng mga taniman ay 1.2 metro, 30 sentimetro ang mga daanan. Isinasama ko ang lapad ng daanan sa pagkalkula ng ani kada lugar. Kaya 6.5 beses 1.5 ay katumbas ng humigit kumulang 10 kalahating metro kwadrado na nagbigay ng lahat ng ito ng mga 38 kilo ng patatas. Pinalaki sila mula sa imported na bihining patatas. Kaya kung ano, ang susunod namin gagawin ay ilalagay silang lahat sa sako. At pagkatapos, pagdating ng Pasko, kapag nagsimulang tumubo ang mga yusbong, ilalabas namin sila, aalisin ang mga yusbong, at pipiliin ang mga maganda para gawing binhi sa susunod na tagsibol. Karaniwan kong pinipili yung mga hindi masyadong malalaki. At ang mga katamtamang laki, gaya nito, ay ilalagay sa maliwanag na lugar. Kung hindi mo gagawin yun, pwede pa din silang itanim, pero ang mangyayari ay mananatili sila sa dilim at maglalabas na mahabang usbong na madaling masira kapag itinanim mo sila. At yan ang dahilan kung bakit ginagawa ang cheating, yan ang tawag doon. Hindi, dahil kailangan mong hiwa-hiwain ang mga patatas bago mo sila itanim. Mas makabubuti na magpalaki ng maikling usbong na maayos na maitatanim sa lupa nang hindi nasisira kaysa hindi gawin ito at iwanan lang sila sa sako. Ang ani sa strip 1 na binungkal gamit ang tinidor ay 12.88 at sa strip 2 na hindi hinukay pero parehong compost ay 13.54. Nakakatuwang isipin, ang tanimang may dumi ng hayop ay mas mababa, 11.88. Magbabago ito bawat anihan sa 3 strip. Ang pattern sa paglipas. Sa loob ng 10 taon, ang lupa na ginamitan ng tinidor ay nagbibigay ng 7% mas kaunting ani. At itong isa ang nabibigay ng pinakamarami. At ito naman, nag-iiba-iba. Kaya sa ilang mga taniman tulad dito, ang tanimang may dumi ng hayop ay medyo mas mababa ang ani kung ano man ang dahilan. Katulad ng letsugas sa ibaba na inaani natin ngayon, mas marami itong naibigay kaysa sa 2 pa. Marami pa tayong matutunan sa pag-ani ng patatas, pero sana ay nakita ninyo ang kamangha-manghang potensyal nito sa maikling panahon. Pumili ka ng uri na gusto mo. Gusto ko ang uring ito dahil hindi madaling madurog ang laman nito. Pwede mo itong i-roast, gawing chips o halos kahit ano.